Yan mga idol, isangag lang po ang dilis nating tinadtad. Haluin at tuloy-tuloy lang po ang halo mga idol para pantay-pantay ang pagkaka-ihaw ng ating dilis mga idol. Yung ating nga pala pagsasangag mga idol ay di na natin nilalagyan ng mantika. Dahil kapag nilagyan po natin ng mantika yan po ay matigas yung ating dilis na pampalaman. Kaya ang ginagawa natin ay sinasangag. Kasi ang pagsasangag mga idol, mas mabango. Yan po ang purpose kung bakit natin isinasangag yung dilis. Mas mabango po mga idol ang pinangat kapag sinasangag ang dilis na palaman. Kapag tuyo naman mga idol, ang ginagawa ko ay iniihaw para mas mabango. Ayan mga idol, tuloy-tuloy lang po ang paghahalo hanggang mag dark brown mga idol ang kulay ng ating dilis. Tsaka yung medyo amoy nyo na yung dilis na amoy inihaw. Ayan mga idol, ito malapit nang maluto ito mga idol. Ang bango mga idol, ang bango ng dilis kapag sinasangag. Amoy na amoy. Kaya pag inilagay natin sa pinangat na laing ay mabango ang ating pinangat na laing. Yun, okay na mga idol ang ating sinangag na dilis. Ayan, dark brown na mga idol ang kulay. Kailangan ganyan ang kulay ng inyong sinangag na dilis, dark brown. Ayan. Tsaka amoy na po natin yung dilis. Mabango na siya. Amoy inihaw. Yun mga idol, ito po ang ating mga ingredients sa pagluluto po ng ating palaman ng pinangat na dilis mga idol. Ayan, ito po ay ginadyad na bawang. Ito naman po ay ginadyad na luya. Tapos tinadyad po na dilis mga idol. Ayan, dried dilis po ito. Ito yung dilis mga idol. Saka gagamit din po tayo ng konting asukal mga idol. Ayan. Tsaka paminta. Ayan mga idol, paminta. Hindi ko na po nilagay sa lagayan ang ating paminta. Tsaka bitchin mga idol. Ayan. Ayan, gagamit din po tayo ng asin mga idol. Ayan, asin po yan. Yan po ating mga kailangan sa pagluluto ng palaman na dilis para sa pinangat mga idol. Tapos yung ating gata mga idol, nandito na, nakasalang. Ayan mga idol, yung gata. Pinapakulo lang po natin yan para lumapot. Pag medyo kumukulo na po yan, atin na po ilalagay yung mga ingredients. So maya maya po natin ilalagay. Hindi pa masyadong kumukulo. Kasunod po natin ilalagay, ginadyad na luya. Ayan mga idol, kulong-kulo na po yung luya at bawang. Malapot na po yung ating
gata. Ayan mga idol, oh. Ilalagay na po natin yung tinadtad na dilis. Amoy na amoy ng mga idol. Ang bango. Yan po ang purpose niya, bakit natin ginagadyad ang luya tsaka bawang, para mag-mix po yung amoy. Tsaka lasan-lasa po yan doon sa pinangat. Ayan mga idol, maluluto na po yung ating pampalaman ng pinangat. Amoy pa lang mga idol, masarap na. Yun mga idol, tayo nagsisimula na pong magbalot ng ating pinangat na laing. Ayan. So, ganyan po tayo magbalot mga idol. Yan. Lalagyan po natin ng yan, yung ginayat na laing din sa gitna mga idol. Lalagyan natin ng palaman. Yan. Ito po yung ating ginawang palaman kanina, yung dilis. Yan. Mga idol, madali lang magbalot ng pinangat. Pag medyo nalilitan kayo mga idol, dagdagan nyo na lang. Tulad yan. Pagkatapos ng mga idol, tatalian na natin. Ganyan po ang pagtatali mga idol, oh. Kasi mga sobrang ganyan, yung medyo mahaba, puputol po natin para hindi masyado mahaba. Yan. So yan mga idol, ganyan ang itsura ng ating pinangat. Yan. Tapos mamaya mga idol, isasalansan natin yan sa kaserola pagkatapos natin magbalo.
mga idol, tapos na po tayo magbalot ng ating pinangat. Ngayon ay ilalagay na po natin sa katsirula. Ayan. Kailangan mga idol yung katsirula ninyo or kaldero mga idol, meron sa ilalim. Ayan. May ganyan. Para hindi po masunog yung ilalim. Yan po ang purpose kung bakit may kawain sa ilalim. Para nakaangat yung pinangat. Ayan. So ngayon, natin ang isasalansan mga idol. Tayo naantok na rin. Ayan. Natin ang ilalaga. Ayan. Lalabugin na.